Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Magumpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, nakapagtataka lang po mga kababayan. Ito pong kukomentuhan po natin. Tutok na tutok po sa issue ni Cabral. Samantalang po si Cabral ay isa pong USEC. USEC po siya ng DPWH. Siya po ay dating USEC. Ang nakapagtataka, yung mismong head, hindi po ba, ay hindi na po napag-uusapan. Ano po ang nangyari kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan? Nasaan na po si Bonoan? Kung yung mismong USEC na napakaraming nalalaman na korupsyon, di hamak yung mismong ulo ng DPWH na si dating Manuel Bonoan. Nasaan na po yun? Magpapagamot lang daw po ang asawa sa Amerika. Ano na po ang balita riyan? Hindi na po umuwi katulad yata ni Saldico. At hindi na po ito pinag-uusapan ng mainstream media at syempre po ng Malacanang at ng ICI na mabubuwag na po yata. At lalong-lalo po ng Kongreso. Di po ba ng Senado at House of Representatives, binabanggit pa po ba si dating Secretary Bonoan? Bakit po kaya? Pakinggan po natin itong mga tambay at komentuhan po natin. Ibang klase, no? Ibang klase. Paano masusolusyonan ng korupsyon sa ating bansa? Yung mismong maraming nalalaman ay pinatatakas po yata at hindi na pinababalik. I-set up lang po natin. Nakakatipo ng ulo ang mga hayop na ito. Hindi pa rin umano bumabalik sa Pilipinas si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa kabila ng pangakong uuwi siya mula Amerika noong December 17. Ayon sa Bureau of Immigration. Ayon sa BI, wala silang rekord na dumating si Bonoan sa alinmang paliparan o pantalan sa bansa hanggang ngayon. Bagay na agad nagbunsod ng tanong at hinala mula sa publiko. Umalis si Bonoan ng bansa noong November 11 habang nasa Immigration Lookout Bulletin Order at sinabing tutungo lamang siya sa Amerika upang samahan ang kanyang asawa na magpapagamot. Sa kanyang liham sa pamamagitan ng abogado, malinaw na nakasaad ang petsa ng kanyang pagbabalik, ngunit hindi ito nasunod. Lalong naging kontrobersyal ang kanyang hindi pag-uwi dahil kabilang si Bonoan sa mga dating opisyal ng DPWH na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan kaugnay ng mga umano'y anomalya sa flood control projects. Bagamat mariin niyang itinanggi noon ang anumang pagkakasangkot, may mga mambabatas na naniniwalang mas marami siyang nalalaman kaysa sa iba pang opisyal na nasangkot sa iskandalo. Ayon kay ACT Teachers Party List Rep. Antonio Tino, kung may isang taong may pinakamalalim na kaalaman sa umano'y sistematikong pandarambong sa pondo ng DPWH, ito raw ay walang iba kundi si Bonoan mismo bilang pinuno ng ahensya noong panahong iyon. Giit ni Tino, walang pondong gagalaw at walang proyekto ang maaaprubahan nang hindi alam o pinahihintulutan ng kalihim. Para sa ilang kritiko, kahina-hinala rin na pinayagan umano si Bonoan na magbitiw at umalis ng bansa sa gitna ng investigasyon, na tila ba nakaiwas siya sa masusing pagbusisi ng publiko. Ayon sa kanila, dapat siyang pabalikin at harapin ang masinsing investigasyon, lalo na't patuloy na lumilitaw ang mga detalye ng umano'y kickbacks, substandard, at ghost flood control projects na umabot sa milyon-milyong piso. Hindi pa rin umano bumabalik sa Pilipinas si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa kabila ng pangako. Wala na po, no? Wala na po tayong balita at hindi na rin po yan binabalita ng mainstream media. Si dating DPWH Secretary Bonoan, mga bayan. Umalis po noong November 11 at siya po'y babalik ayon po sa kanila dahil magpapatingin lang daw pong asawa sa ibang bansa at I think sa Amerika ng December 17.
pero wala pa rin pong record na bumabalik po sa bansa si dating Secretary Bonoan, mga kababayan. At wala na po ritong balita ang taong bayan. Wala na pong nire-release ang Malacanang, lalong-lalo po yung tagapagsalita po ron na si garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President. Mga kababayan, wala na po. Pati po ang DILG Secretary, wala na rin pong balita. At ganun din po ang DOJ. At yung napakahusay po na ombudsman, mga kababayan, ay wala na rin po ibinabalita. Hindi po ba? Meron po ba? Magmula po nung umalis at matatapos na po ang taon, ay wala pong ibinabalita sila sa taong bayan. Mga kababayan, ito po ba ay sinadya nilang paalisin para po may pagtakpan sa napakatinding anomalya ng mahigit 3 taong korupsyon na si dating Secretary Bonoan ang siyang DPWH noong mga panahon na yon. Hindi po ba? Kaya nga po iisipin mo 'di ba? Bakit nagkaganito? Kung hindi po sangkot ang Malacanang, ang nasa itaas, papayagan mo bang umalis ito? Hindi po ba? Kung ikaw ay matalino at hindi ka bobo at hindi ka nagpapaagago, di po ba? Maiisip mo talaga kung talagang hindi sangkot umano ang Malacanang, papayagan mo umalis itong DPWH secretary mo at pag-resignin mo samantalang napakarami niyang nalalaman sa mga anomalya, lalong-lalo sa flood control. Hindi po ba, mga kababayan? Pero pinaalis mo at wala na pong balita. Katulad po ni Saldico. Ano po sabi nila riyan? Di ba kay Saldico? Mabilis nilang pauwiin. Pauuwi na nila. Wala na rin pong balita kay Saldico. Nananahimik na rin po yata sila. At tinututukan nila ngayon ang issue, mga kabayan, kay dating Yusek Cabral na patay na raw po umano. Patay na raw po umano. Doon na po sila nakatutok sa mga sinasabing mga file, mga leak, mga nag-leak na file ni Cabral. Kung si Cabral ay maraming nalalaman, hindi po ba di hamak na mas marami ring nalalaman si Bonoan dahil siya po ang DPWH secretary at hindi po papasa lahat yan kung wala pong approval din at pirma ng secretary. Na ang secretary po ay nakadirekta sa Malacanang dahil kanya pong appointee yan. Hindi po ba, mga kabayan? Hindi po ba kayo nagtatakat? Si Kamano ngayon nagtataka. Masyado po yata nilang inalagaan at pirotektahan si dating Secretary Manuel Bonoan. Kamusta na kaya si Bonoan, mga kababayan? At yung mga kababayan po natin, mga OFW, mga kapwa natin Pilipino, sa kasulok-sulukan po ng mundo, wala na po kaming balita kay Manuel Bonoan, mga kababayan. Baka naman po makita nyo si Manuel Bonoan dyan po sa mga bansa, ay paki-update nyo naman po kami. Kasi po ang pamahalaan ng Pilipinas ay hindi po nag-update kay Manuel Bonoan. Ganon din po ang malalaking mainstream media. Baka naman po ang ating mga kababayan, katulad po ng ginawa ninyo kay Saldico, hindi po ba? Binigyan nyo kami ng impormasyon sa Pilipinas kung nasaan si Saldico, mga kababayan. Hindi po ba? Meron po tayong mga kababayan na sinasabi na handun si Saldico. May mga video na kukuha na nila ng ating mga kababayang OFW. Baka naman po, mga kababayan ko, si Secretary Bonoan daw po, ang dating DPWH Secretary, ay nahandyan daw po sa Amerika. At napakarami nating kababayan sa Amerika. Baka naman po, pwede nyo pong kuhanan man lang ng litrato o video kung nasaan po talaga si Secretary Bonoan na hindi na po umuwi ng Pilipinas.
At kung ito naman ay umuwi, baka naman po naka-shutdown ang impormasyon para sa kanya. Hindi kaya? Sikreto? Pwede po nilang gawin yan. Secret ang lahat, pati ang pag-uwi, para lang po maitago ang malalim at talagang kailangan nilang itago ang mga sikreto nila umano. Hindi po ba? At yan naman po, mga kabayan, katulad po niyan, kailangan po natin palaganapin yan, mga kabayan. Hanapin natin si Bonoan. Si Bonoan po, mga tambay. Hindi po maliit ding isda si Bonoan. Napakalaking isda rin po ni Bonoan na magtuturo po sa kanya pong mga amo. Sa kanyang mga amo at sa mga politiko na nakinabang ng napakalaki sa DPWH. At isang damukal na kinita, komisyon, karamihan ay ghost project pa. At napakahihinang standard ng kanilang mga proyekto. Kaya nga po tayo nagkamatay. Napakaraming mga Pilipino ang natodas sa kanilang mga pinagagawang katarantaduhan, kawalanghiyaan na mga proyekto. Di po ba, lalong-lalo nung pumasok ang 19 Congress, umano. Grabe po ang ginawa po nila. Mga walang konsyensya na po ang mga tao na yan dahil po sa kasakiman, kagahaman sa pera at kapangyarihan na ngayon po ay nabubunyag na po ang kanilang lihim na kawalanghiyaan at katarantaduhan at kademonyohan umano. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mga nasa labas ng bansa, mga OFW at mga kababayan natin mga nag-migrate na sa Amerika. Baka naman po isang araw ay makasalubong nyo si Secretary o dating Secretary ng DPWH na si Bonoan, mga kababayan, na hindi na po bumalik ng bansa. Bakit kaya? Dahil yun ang utos. Utos. At kung bumalik man ng bansa, ay baka rin sumunod umano kay dating Jose Cabral na pinagpahinga na raw po nila umano, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang ating pong komento. Bakit nawawala na po sa issue si Bonoan? Napakalaking pong tao nito at napakarami pong nalalaman di hamak si Bonoan. Pero wala po silang sinasabi at ibinabalita sa taong bayan. Pilit po nilang pinapatay na ang issue kay Bonoan. Hindi po ba? Pinapatay na po nila ang issue kay Bonoan at pilit na pong dinadala sa pamilya Duterte. Ganyan po sila mag-divert para mapagtakpan ang mga kademonyohan at pagnanakaw nila sa taong bayan. Muli po, mga tambay, baka po mahagilap nyo o madapuli nyo si Bonoan. Ipakalat nyo po sa social media, mga kababayan ko. Mga OFW, mga nag-migrate na po sa iba-ibang bansa katulad ng Amerika. Ipakalat nyo po, mga kababayan, kung mahagilap nyo po yan. Ipakalat nyo sa social media na siya po ay kung nasa ang bansa at hindi na po umuwi katulad po ni Saldico, mga kababayan. At kailangan po niyang magsalita. Hindi po ba? At kailangan po siyang usigin sa mga isang damukal na trilyon at daan-daang bilyon ang mga nawala po at nanakaw po sa taong bayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. At thank you po sa mga nagusto po sa atin sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At maligayang bagong taon po sa inyong lahat, mga kababayan. At shoutout din po at thank you po. At maligayang Pasko at maligong bagong taon po sa ating po mga nagbibigay ng mga biyaya at tulong. Shoutout po kina Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gayat Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arfel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Wanatabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, at si Bei Chichiyoko
Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po yung panalangin at dalangin po natin mga kabayan na tayo pong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulo, ay lahat po sana tayo ay gabayan at maingatan sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. At muli po mga kababayan, thank you po. Ingat-ingat po tayo. God bless po sa atin lahat. At syempre po, maligayang bagong taon po sa ating lahat. Bye-bye. Ingat po.